sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon ang ibabahagi ko naman sa inyo ay tungkol naman sa mixer tsaka sa microphone, ano. Base na rin sa mga nakikita natin dito sa YouTube, sa mga nagtuturo, at base na rin mismo sa karanasan natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala, no, na gumagamit ng mga ganitong mga mixer. Kahit na yung ibang forma ng mixer, hindi lang ganito, no. Yung mga pangkaraniwang nabibili natin ngayon, yung mga ginagamit natin sa bahay, kaya yung mga professional use. Napapansin ko na 8 out of 10 na gumagamit ng ganito ay walang alam or hindi nila alam kung saan ba talaga yung tamang kabitan ng microphone. Ito yung gusto kong ibabahagi sa inyo ngayon. Meron tayong kunting paliwanag, ano? Tapos ipaparinig natin sa inyo kung ano ba yung pinagkakaibang ng tunog nitong dalawa. Okay? Kasi minsan assuming tayo na meron tayong microphone, tapos yung dulo ng microphone natin PL55. So, syempre, tapos ito may nakalagay naman na mic, di ba? Yan, may mga marka. So dito na yan. Syempre, assuming tayo na parang dito yan. Tapos kapag binulyuman naman natin, tumutunog naman, maayos naman yung tunog, di ba? So ang problema kasi natin, hindi natin tinitingnan, hindi natin chine-check ng maigi kung ano ba tong line, ano ba tong mic, saan ba dito yung mic, saan ba dito yung line. Yan, hindi natin chine-check ng maigi. Ang laki na nga ng mga marka, kitang-kita. Minsan nasa ugali natin yung ini-ignore natin yung ano yung mga nakalagay ng mga marka dyan. At nasa ugali rin natin yung pwede na yan. Okay? So kung pwede na yan, hindi ka na sana bumili ng mixer. Kung habol mo man lang pagandahin yung tunog ng microphone maliban sa effects. Okay? Yung sa effects niya, yung echo, yung delay. So, ganun. Ngayon, ano nga ba yung gamit nitong input na to? Yung line input. So, itong line input, ang nire-receive na signal nito ay yung signal na malakas na. So, dito finifeed yan. Dito naman sa microphone input, ang finifeed dito ay yung signal na mahina. Katulad ng microphone, gitara, dito finifeed yan. So, paano kung itong microphone finifeed natin dito? Ano bang resulta? Siyempre, tutunog yan. Tutunog yan, kaso, yung kanyang tunog ay hindi kasing lakas kung dito mo siya i-feed. Tapos, yung quality ng tunog, malayong malayo kung dito mo siya ikakabit. So, ano naman yung mangyayari kapag yung malakas na signal i-feed natin dito sa mic input? So, ang mangyayari, dahil malakas na yung signal niya, tapos yung microphone na to, ang sinasagap niya ay mahina. So, ibig sabihin, yung preamp ng microphone nito, yung preamp sa loob, yung circuit niya sa loob, ay malakas na. Kung lalagyan mo pa siya ng signal na mas malakas, malakas na signal din, ang mangyayari, mag-o-overload siya. Magdi-distort yung tunog. Hindi siya malinaw, hindi siya malinis pakinggan. Distorted. So, ganun yung resulta. So, ngayon, ipaparinig natin kung papaano. Okay? So, ito, nakakabit na to, Ayan. So, ngayon, papatunugin natin. So, yung level nito, ayan, pareho, di ba? Pareho. Tapos, ito rin, pareho. Ayan. So, walang nakakalamang sa kanilang dalawa. Ngayon, pakinggan natin to. Una, dito sa PL55 natin kinabit. Pakinggan natin kung ano ba yung tunog ng dito nakakabit sa line at isunod naman natin kung ano yung tunog nung dito tayo makakabit sa XLR input. Okay, so ito, on natin to. Okay, so ito, patunogin natin, Hello, check. Hey, hello. So, dinig na dinig nyo. So, lakasan natin ng konti para mas lalong, yan, okay? Hey, hello, check. 1, 2, 3. Hello.
So, maayos naman yung tunog, di ba? Siyempre, mixer eh. Okay, lalo na ganito, professional mixer. So, magaling talaga tumunog. Tapos yung microphone natin, magaling din to tumunog kasi yung performance nito ay kapareho lang ng performance ng PG48 na Shure microphone. Okay, ulitin natin ano? Hello, check. Hey, hello. So, lakasan natin. Hey, hello, my testing, check. Hey. Okay, so narinig nyo yung tunog ano? Ayan, ulitin natin dito. Ibalik natin siya sa gitna. Hey, hello. So, ganun siya. Ganun lang yung lakas niya. Ngayon, ilipat natin dito. Ilipat natin siya dito sa ito. XLR naman tayo. Ayan. Okay, so nakauna siya. Pakinggan nyo ha, kung papaano. Hello, testing, check. 1, 2, 3. Hello, hey, check. So siguro narinig nyo yung kaibahan, ano? So kita nyo naman, no? Kalahati. Yung lakas kanina, kailangan mo pang ilagay sa dito. Naka 3 o'clock siya. Para lang malakas. Pero ito, hindi na kailangan. Dito pa lang siya, oh. Sa gitna pa lang ay sobrang lakas na ng tunog. At maririnig nyo naman yung quality ng tunog. Okay? So, hinaan natin ng konti kasi nag-feedback eh. Hinaan natin yung konti yung treble. Okay, so ulitin natin. Hello, check. 1, 2, 3. Hello, hey, hello, hello. So, dito maririnig mo na napakalino ng tunog. Balancing yung low frequency at saka yung mid at high. Hindi katulad nung dito na medyo kulang siya at malakas lang yung kanyang bass. Okay, so dito napapansin nyo na mayroon talagang mga pinagkakaiba ng tunog ng mic tsaka line. So alam nyo na kung saan nararapat ikabit yung mga microphone natin. So hanggang dito na lang siguro tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.